Ang bidyong gagawan po natin ng reaction video ay mula po kay Mahalagang Balita. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Xi Jinping, sinugod ng taong bayan at nagwala dahil sa pagkawala ng kanilang mga pera sa bangko. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Sinugod ng taong bayan ng China ang sarili nitong gobyerno upang ipakita na hindi nila nagustuhan ang biglaang paglaho ng kanilang mga pera sa bangko. Ang dating mayamang bansa ay kinakaharap na ngayon ang unti-unti nitong pagbagsak ng ekonomiya na kung saan ang bansang China ay umabot na sa kritikal na sitwasyon. Nitong taong kasalukuyan, tumaas ang krisis sa pagbabangko ng pera sa China na humantong sa malawakang galit ng publiko laban sa gobyerno. Ayon sa ating pananaliksik, maraming mamamayan ang nahihirapang ma-access ang kanilang mga pondo sa bangko na nag-uudyok ng mga protesta at panawagan para sa pananagutan mula sa mga institusyong pampinansyal at mga opisyal ng gobyerno. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ito na nga po bang sinasabi ko no? Ang kanilang leader na si Xi Jinping ay ibinubuhos ang kanyang lahat-lahat ng kapangyarihan para mag-upgrade sila, para mag-upgrade sa sandatahang lakas, para manakop ng manakop dyan sa West Philippine Sea. Pero ito po ang totoong nangyayari sa kanyang mga ordinaryong mga mamamayan. Hirap na po ang mga mamamayan ng China at pati po ang bangko, yung pinaghirapan at pinag-ipunan po nilang pera sa bangko ay wala na. Na-freeze na po ang account at karamihan po talaga ng mga bangko sa China ay nagde-declare po ng bankruptcy. Kawawa po talaga ang mga mamamayan talaga. Sana magising po ang mga mamamayan talaga, no? At talaga pong pumalag na po sila sa kanilang gobyerno para po mapatalsik po talaga itong si Xi Jinping. Bagamat parang imposible po yun, pero sana po talaga ay magkaroon po talaga ng matinding boses ang kanilang mga mamamayan. Kasi po talaga pong sila po ang kawawa po sa ginagawa po ng kanilang gobyerno. Ang kasalukuyang kaguluhan sa sektor ng pagbabangko ng China ay nakapagpapaalala sa krisis sa pagtitipid at pautang sa Estados Unidos noong 1980s. Sa nakalipas na ilang taon, maraming mid-tier na bangko sa China ang nahaharap sa malalaking hamon, kung saan marami ang bumagsak o nasisipsip ng mas malalaking institusyon. Kung saan mahigit 40 bangko na ang nawala sa loob lamang ng isang linggo, na itinatampok ang kalubhaan ng sitwasyon at ang pakikibaka ng gobyerno na pamahalaan ang mga magulong entity na ito. Isipin nyo yung mga negosyo nagsasara, talagang walang trabaho. Karamihan po sa kanila talaga ay nagiging streamer na lang po, no? Kumbaga nagbebenta po sila online. Ganun na po yung ginagawa nilang trabaho dyan. At karamihan din po talaga ay nagiging Grab driver. Sa dami po ng mga Grab driver at mga streamer, karamihan po ay talaga pong hindi rin po talaga nakakabenta. Kasi po wala nga pong pera. No, isipin nyo, sa dami po na nag-i-stream, sa dami ng mga nagiging Grab driver sa kanila, ay wala naman po talagang tumatangkilik. Kaya po talaga hirap na hirap po ang mga mamamayan ng China talaga dito sa ginagawa po ng gobyerno talaga nila. Habang tinatangka ng mga mamamayan na bawiin ang kanilang mga ipon sa bangko, subalit natugunan sila ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Marami ang nagtungo sa mga opisina ng gobyerno na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa paghawak ng gobyerno sa krisis sa pagbabangko. Ikaw ba naman di ba? Pinaghihirapan mong pera, syempre ilalaan mo yun sa bangko, dun ka magtatabi ng pera mo. Alam mong safe yung pera mo dun. Tapos biglang isang pitik lang, hindi mo na makuha yung pera mo, di ba? Kahit sino po talaga ay magagalit po sa mga pangyayaring ganyan. Sumiklab ang mga protesta sa iba't ibang lungsod, kung saan hinihiling ng mga demonstrador ang transparency at agarang aksyon para mabawi ang kanilang nawalang pondo. Ang galit ay kapansin-pansin sa mga kilos ng mga Chinese na ito dahil ang mga individual na nagsumikap na makatipid ng kanilang pera ay umabot na sa punto ng pagsisi
dahil sa mga pagkabigo ng sistema ng pagbabangko sa China. Ito po yung sinasabi ko, no, pag komunistang bansa po talaga ay may busal po ang mga bibig ng mga yan, talaga pong hindi sila basta makapagreklamo, ganun po sa China. Pero nakikita po talaga natin ngayon, no, kumbaga nababalik na po yung rules na yan. No, talaga pong bumuboses na po talaga yung mga mamamayan. Isipin nyo, sa dami ng mga nagpo-protesta po na yan, sa dami ng tao na yan, na talaga pong hindi po makatarungan yung nangyari sa kanila. Bagsak ang negosyo, walang trabaho, pati po yung ipon nilang pera sa bangko ay naglaho na parang bula. Talaga po magpo-protesta talaga po at magagalit po talaga ang mga mamamayan kung ganyan po ang patakbo ng gobyernong Xi Jinping. Bilang tugon sa sigaw ng publiko, sinubukan ng mga opisyal ng gobyerno ng China na bigyan ng katiyakan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pangako ng mga reforma at pagtaas ng pangangasiwa sa mga institusyong pinansyal. Aroy. Gayunpaman, maraming tao ang nananatiling may pag-aalinlangan sa paniniwalang ang mga hakbang na ito ay hindi sapat upang matugunan ang mga ugat ng krisis. Unang-una, niloloko kasi nila yung mga mamamayan nila sa China, di ba? Kumbaga, binibilog nila yung ulo. Kumbaga, kahit po sa atin, no, yung binabalita po nila sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea na yung China po ang naaargabyado. Ganun po, no, parang yung tayo pong nasa labas po ng China, tayo po talaga yung kontrabida. Ganun po ginagawa ng China. Kumbaga, mismong mga mamamayan na po talaga nila ay wala na pong tiwala sa kanila kasi po binibilog po ulo nila, pinagluloko po talaga sila ng gobyernong Xi Jinping. Kaya po ganyan. No? Hindi po truthful ang gobyerno sa kanilang mga mamamayan. Kaya sino po talaga ang magtitiwala? Bagamat talagang malakas po talaga ang gobyerno ng China, syempre po sa dami po ng tao, no, mga mamamayan ng China, hirap na talagang magrereklamo sila sa kanilang gobyerno. Ang kredibilidad ng gobyerno ay nasa linya, habang ang mga mamamayan ay nagtatanong kung ang kanilang mga ipon ay ligtas, at kung maaari pa silang magtiwala sa mga bangko na pamahalaan ang kanilang mga pera ng responsable. Hindi na yan. Ang krisis sa pagbabangko ay may mas malawak na implikasyon sa ekonomiya. Sa pagbagsak ng kumpiyansa ng consumer, bumaba ang paggasta na humahantong sa mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na tuloy-tuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Ang sitwasyon ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa katatagan ng sistema ng pananalapi ng China at ang kakayahang makabangon mula sa krisis na ito. Ang problema kasi kay Xi Jinping, mas inuuna niya yung pagpapalakas nga ng kanilang sandatahang lakas at talagang dapat pinapriority mo yung mga mamamayan mo kasi yan ang nagbabayad ng tax. 'Di ba? Para umunlad yung bansa. Yung ibig sabihin, 'di ba? Yung mga binabayad na tax ng tao, 'di ba? Binadala niya lang doon sa pagsakop sa mga sa mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Anong mahihita ng tao doon? 'Di ba? Kumbaga may sariling kasakiman talaga ang gobyernong China talaga. Isipin nyo yun, no? Imbis na makatulong o bumalik sa tao yung ibinabayad nilang tax, no? Kumbaga yung makikinabang yung mga taong bayan, ay hindi nangyayari yun. Tulad nito, di ba? Nababankrupt o nagsasara ang kanilang mga bangko, pati ang mga perang pinaghihirapan ng ilang taon ng mamamayan ng China, ay hindi na po nila mahawakan. Wala na parang bula. Kaya talagang ang mga mamamayan ng China talaga ay hindi na po talaga magtitiwala sa gobyerno nila. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga analyst ang mga pag-unlad dahil ang kinalabasan ng sitwasyong ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng bansa. Umabot na sa milyon-milyong depositor ng bangko sa buong bansa ng China ang natagpuan ang kanilang sarili na hindi ma-access ang kanilang pinaghirapang ipon. Grabe, milyon-milyon. Isipin nyo yun, di ba? Talagang protesta yan. Grabe. Yung alam mong meron kang inipong pera sa bangko na yung mga anak mo, may future sila, no, na kahaharapin na hindi sila maghihirap habang sila'y lumalaki. Na may iwan kang mana sa kanila, di ba? Dahil pinaghihirapan mo yung dugot pawis. Tapos hindi mo na makukuha ng isang pitik lang. Grabe talaga yung gobyernong China, no? Ang krisis na lumaganap mula noong unang bahagi ng 2024 ay nagdulot sa mga mamamayan ng pakiramdam na pinagtaksilan sila ng kanilang gobyerno na dati nilang pinagkakatiwalaan ng tahasan. Ang mga ugat ng problema ay maaaring masubaybayan pabalik sa walang ingat na mga kasanayan sa pagpapautang
at hindi sapat na pamamahala ng gobyerno. Well, hindi naman talaga matutulig sa basta to si yung leader nila na yan eh. Kasi puro oo lang ng oo yang mayang, ganun kalakas yung leader nila na yan. Diba? Bulag pipit bingi sila lahat yan. Wala silang ibang gagawin kundi sumunod. Ganun po kasi talaga yan. Lalo na yung mga ordinaryo, mga mamamayan. Anong magiging say nila? Kahit magprotesta sila na magprotesta dyan, ay talagang hindi lang sila papakinggan ng gobyerno na yan. Kasi baliw yung leader nila na yan eh. Ganun yan eh. Puro sarili niya yung inaatupag niya. Puro yung kapakanan niya lang. Na manakop ng manakop, mang-away ng ibang bansa. Isipin nyo, di ba, lahat na nga po talaga sa buong mundo ay kalaban ng China. Puro gera ang nasa isip niya, puro pananakop, puro kasakiman. Samantalang ang kanyang mga mamamayan ay hirap na. Karamihan nga po ng mga Chinese, kaya nga po nagdagsa rin ng Chinese din sa atin at sa iba't ibang bansa. Kaya kasi po, wala na nga po talagang buhay sa kanilang bansa. Kaya karamihan po ng Chinese ay kumbaga umaalis na po talaga sa China at nagninegosyo sa Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Kasi wala na po talaga, bagsak po talaga ang China. Wala pong mangyayari sa buhay nila kung mag-i-stay at sa China sila magninegosyo kasi po talagang hindi na po nag-work talaga. Sobrang baba po talaga ng moral ng mga mamamayan ng China. Habang bumagal ang ekonomiya at bumagsak ang mga presyo ng real estate, natagpuan ng mga institusyong ito ang kanilang mga sarili na puno ng tumataas na utang at lumiliit na reserbang kapital. Sa isang desperadong pagtatangka na palakasin ang kanilang mga balanse, marami ang gumawa ng mga hindi karaniwan na hakbang, kabilang ang pag-freeze ng mga deposito ng customer at paglilipat ng mga pondo upang hindi tuluyang malugi ang mga taong nagbabangko. Nito lamang kalagitnaan ng taon, ang sitwasyon ay mas tumindi at dumating na sa desperadong punto ng ilang mid-tier na mga bangko, kabilang ang Henan, Zinman, Rural Commercial Bank, at Shangrao Commercial Bank, ay biglang itinigil ang lahat ng mga serbisyo sa pag-withdraw ng pera. Sino pa ba ang magninegosyo o magtatrabaho sa China? Diba? Lalo yung mga investor, sino pa po bang investor na galing sa ibang bansa ang mag-i-invest sa China kung ganito rin lang mangyayari? Diba, isipin nyo yan? Kaya nga sa Japan sobrang dami po, no? Particularly sa Kawaguchi, sobrang dami po ng Chinese, no? Halos may Chinatown nga rin po sa Japan talaga eh. Kasi kung nakarating po kayo ng Japan, talaga po nagkalat po ang Chinese din. At dito rin po sa Pilipinas, no? At sa buong mundo, nagkalat na rin po talaga ang Chinese. Kasi po wala na po talagang buhay o talaga po kahit anong gawin mo. Sabi nga po sa isang reaction video natin na nagawa natin reaction video, mas mayaman pa po ang pulube. Mas kumikita pa po ang beggar no sa China kaysa doon po sa nagtatrabaho sa China. Ganun po katindi. No? Kaya wala po talagang na sa China. Kaya lahat ng mga Chinese po talaga ay nag-a-abroad o umaalis na po talaga sa kanilang bansa. Ang mga customer na nagtangkang i-access ang kanilang mga account ay sinalubong ng mga nakalock na pinto at umiiwas na mga tugon mula sa mga kawani ng bangko. Grabe. Habang kumalat ang balitang ito tungkol sa mga pagsasara ng mga bangko, ang gobyerno ay agad namigay ng tulong pinansyal sa mga tao, subalit hindi ito naging maganda dahil inisip ng mga mamamayan ng China na ang kanilang mga pera sa bangko ay ninakaw ng sarili nitong gobyerno. Ayun na nga, ginawa ng pinang budget na rin sa pagsakop sa West Philippines, si paggawa ng artificial island. Wala mang ganun niyang ginawa ni Xi Jinping dyan talaga. Nako talaga. Kawawa ang mga mamamayan. Kaya hindi na talaga magtitiwala talaga yung mga Chinese dyan sa gobyerno nila. Ang galit at pagkadismaya ng gobyerno ay kumulo, habang ang mga mamamayan ay nagtungo sa mga lansangan upang iprotesta ang paghawak ng gobyerno sa sitwasyon. Sa Zhengzhou, ang kabisera ng lalawigan ng Henan, libu-libong mga demonstrador ang nagtipon sa labas ng lokal na sangay ng People's Bank of China at hinihiling ng taong bayan na palayain ang kanilang mga nakapirming pondo. Ang mga katulad na eksena na ito ay ginaya sa iba pang mga apektadong rehiyon kung saan ang mga nagpoprotesta ay naghahanda sa banta ng mga crackdown ng pulisya. Grabe no, sobrang gulo na sa China kasi nga hindi nga effective talaga ang kanilang gobyerno. Pinagsasamantalahan ang kahinaan ng mga ordinaryong mamamayan ng China ng kanilang gobyerno.
yung mga pondo, no, yung mga tax na binabayad nila o yung baka maaari nga yung mga pera nila sa bangko na yan, ipinondo ni Xi Jinping doon sa artificial island na ginawa dyan doon na malapit sa Pag-asa Island. Puro siya ganun kasi, no? Puro pagsako, puro kasamaan, walang kabutihan ng ginawa. No, dapat ito talaga yung leader na talagang na mabigyan ng leksyon talaga. Itong si Xi Jinping talaga. Wala talaga siyang ginawang maganda. Puro pabor lang sa kanya, kawawa ang mga mamamayan. Kaya ito po, no, parang imposible nga po na mangyari ito sa China kasi nga po alam natin na wala talaga silang kalayaan doon na maghayag ng kanilang saloobin. Pero ito na po talaga, nabibreak na po yung cycle, no? Komunistang bansa pero ganito po ang nangyayari. Nagpo-protesta na po talaga ang mga mamamayan ng China. Upang ipahayag ang kanilang galit. Ang tugon ng gobyerno sa mga protesta ay mabigat, kung saan ang mga puwersang panseguridad ay nakadeploy upang ikalat ang mga tao at arestuhin ang mga organizer. Ilang aktivista ang kinasuhan ng disturbing public order, habang ang ibang nagprotesta ay bigla na lang naglaho dahil sa panghuhuli ng mga kapulisan ng China. Alam niyo na ako nung ginawa, naglaho eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Halos talaga wala nga silang kalayaan dyan. Hindi sila pwede mag-voice out ng kanilang mga hinaing. Pero eto nga, no, sa sobrang hirap na po talaga nila, tinatapangan na po nila yung mga loob nila na magreklamo sa kanilang gobyerno. Bagamat alam nila yung pwedeng mangyari sa kanilang mga buhay dyan. Di ba? Kasi po talaga wala na po talagang buhay at talaga pong nilalamangan na po talaga sila ng kanilang gobyerno. Kahit sino pong tao ay ganyanin mo, talaga pong magrereklamo at magkagalit talaga. Hinigpitan din ng mga autoridad ang mga paghihigpit sa social media, kung saan sinisensor ng mga autoridad ang keyword na may kaugnayan sa krisis sa pagbabangko at pag-aresto sa mga itinuturing na nagkakalat ng maling impormasyon. Magpasalamat na lang po tayo at nasa Pilipinas po tayo na may kalayaan po tayong maghayag sa social media, kahit po sa personal ng ating mga saloobin, no? Dito po talaga sa China ay kontrolado po ang lahat ng kanilang galawan at mga sasabihin dyan. Tulad na rin po sa North Korea, ganyan din po, di ba? Hindi po talaga sila pwedeng magreklamo. Ganyan po yung mga bansang mga ganid na bansa talaga. Kaya swerte pa rin po talaga tayo at nasa Pilipinas tayo. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, na kontrolin ng gobyerno ang mga kaganapan at sitwasyon sa China, ang pinsala sa tiwala ng publiko ay malubha na tinitingnan na ngayon ng maraming mamamayang Chino ang kanilang pamahalaan bilang kasabwat sa pagkawala ng kanilang mga pera sa bangko na inaakusahan ng mga opisyal na inuuna lamang ang mga interes ng mga piling tao sa pananalapi kaysa sa kapakanan ng mga ordinaryong tao. Ang iskandalong ito ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa katatagan ng sistema ng pananalapi ng China na may ilang mga eksperto na nagbabala ng isang potensyal na epekto ng contagion na maaaring magpabagsak pa ng husto sa ekonomiya. Habang tumatagal ang krisis, nahaharap ang gobyerno sa isang nakakatakot na hamon sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa at pagtiyak na maa-access ng mga depositor ang kanilang mga pondo. Nangako ang mga regulator na pabilisin ang muling pagsasaayos ng mga magulong bangko at magbibigay ng tulong pinansyal sa mga apektadong mamamayan. Well, hindi na po, sa ganyan nangyari, ikaw ba, tanga ka pa bang ng pera sa bangko? Siyempre, ikikip mo lang sa sarili mo yon. Alam mong pwedeng mawala eh. Paghihirapan mo ng ilang taon, tapos alam mo may inaasahan kang pera, tapos wala na. Diba sa nangyaring yan, wala na pong magbabangko talaga. Sa sarili mo na lang talaga, ikikip mo na lang yung pera na yun. Ganun po yung galawan dyan. Ngunit ang proseso ay malamang na mabagal at puno ng mga kahirapan. Samantala, ang galit at pagkabigo ng mga mamamayan ng China ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina, bagkus na wala na sila ng tiwala sa kanilang gobyerno. Ang krisis sa pagbabangko sa China ay naging isang kidlat para sa mas malawak na kawalang kasiyahan sa mga patakaran ng gobyerno at ang nakikitang hindi patas na sistema ng ekonomiya ng bansa. Habang patuloy na umaalimaw-ngaw ang pagbagsak, mapipilitan ng mga autoridad na harapin ang mga kahihinatnan sa politika at ang lumalaking pangangailangan para sa pananagutan at reforma. Bilang conclusion, ang patuloy na krisis sa pagbabangko sa China ay sumasalamin sa isang komplikadong interplay ng pagbabagong pang-ekonomiya,
at mga sistematikong hamon. Habang lumilipat ang China sa isang bagong planong pang-ekonomiya, ang sektor ng pagbabangko ay nahaharap sa malalaking panggigipit, kabilang ang tumataas na non-performing loans. Gayunpaman, ang mga proactive na patakaran ng gobyerno na naglalayong tiyakin ang isang soft landing para sa ekonomiya ay maaaring mabawasan ang panganib ng isang ganap na krisis hanggat ang mga hakbang na ito ay epektibong ipinapatupad. Hanggang dito na lamang po. Nagawan po natin ang reaction video, napakagandang video na to ni Mahalagang Balita. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Don't forget to subscribe din sa akin channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Comment down below kung ano pong saloobin mo sa napanood mong video. Like this video, share, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.